Marami sa atin na nagkakaedad. Yan. Diba? Pagdating mo ng 50, nako, pagdating ko ng 60, 65, diba? Hindi mo na maitatago yun, ati Mary Jane, yung iyong edad. Tama sabi ni Rico J. Puno, tama ba ako sinong kumanta nun? Tatanda at lilipas din tayo. Kaya kailangan natin magkaroon ng planning. Kailangan natin magkaroon ng planning for the future. Diba? Mamaya, ikaw ay, kasi ang buhay, ano? Ang buhay hindi sure. Walang sino mang nakasiguro sa buhay. Natatandaan mo mga kapatid, ito naman ay patalastas lamang para tayo mga nasa pagbabalita, ano? Yung mga nasa DPWH. Doon mo nakita ko, Sister Jubel, pati ipis, naka-LV. Ipis nitong ano ba yan? Disena ba yan or something? Pati ipis nila, ang pakpak, may logo ng LV, Louis Vuitton. Ipinagmamalaki, 40 luxury cars. 40 luxury pa. Hindi 40 cars, luxury. Pero sa isang iglap. Diba? Para kang magiging kagaya ni inakulong. Yung anak niya ay si Napoles. Si Napoles, yung anak, laging ipinagyayabang ang mga bag sa Facebook, sa trending, sa mga Instagram. Nagkaroon ngayon ng lifestyle check. Saan ang gagaling itong pera ni Napoles na ito? Nagkabukingan. Kaya itong itinuturo dito ng Panginoon mga kapatid, napakaganda. Huwag niyong ipagmamayabang ang bukas. Hindi mo hawak ang barahay. Hindi mo hawak ang bukas. Sabi nga ng Panginoon, makita tayo bukas. Sa Bible yan eh. Pero dapat ang sagot daw natin, kung luluubin ng Panginoon. Nabuhay pa ako. Baka mamaya, gusto natin. Pero syempre, hindi naman natin hawak kung buhay pa tayo o hindi. Kaya ang sabi, do not boast about tomorrow. Huwag kang magmamalaki sa bukas because you do not know what a day may bring forth. Kasi masyado tayo isang confident sa ating kinabukasan. Imagine, tatandaan mo yung kanta natin, mga bata pa tayo, just because he lives, I can face tomorrow. Just because he lives. Yeah? We don't know what the future brings. We don't know what future holds. But one thing is for sure. We know who holds the future. He holds the future. My life is worth the living just because he lives. Dapat ganun lang tayo. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo mag-ipon, hindi ko sinasabing huwag mangarap. Pero yung pagmamalaki, kailangan magkaroon tayo ng humility, kababaan, para sa ating hinaharap, para sa ating kinabukasan. Ganyan ang sinabi ni David nung kinanta niya yung I shall not be moved, I will never be moved. Sabi ni David, hindi na ako matitinag dito. Sinabi niya yon, sinulat niya yon, Sister Jubel, at the time na marami siya, puno siya. Parang Titanic. Nagpunta ka dito sa London, meron ditong lugar na ang pangalan Liverpool. On the first voyage of Titanic, parang dito sila nagsimula. Dito sa Liverpool na ito, dito sa UK. Ang sabi ng architect na gumawa ng Titanic, because of the grand expertise of all the engineers that built the Titanic, even God cannot sink the ship. Masyado na siya nagmayabang na kahit daw sa sobrang galing,
sobrang tibay ng mga inilagay nilang materyales, sobrang talino ng mga taong gumawa ng Titanic. Kahit daw Diyos, hindi kayang palubugin. Sister Jubel, alam mo, ginamit ng Lord para palubugin siya, isang iceberg lang. Diba? So, nagbibigay yun sa atin, mga tao, sa kagaya nating maliliit, na wala naman tayong sinabi sa buhay, maging humble tayo. Maging mababa tayo. Huwag tayong maging mayabang. Kaya si David, nung sinulat niya yung I shall not be moved, but soon after, binago ng Diyos ang buhay niya. Kinalaban siya ng Diyos. Sinubukan ng Diyos yung sinasabi niyang I shall not be moved. Kahit anong dami ng pera ng tao. Yung mga disena na yun, mga kapatid. Mga kapatid, sandali lang po. Yung sinasabi nilang sobrang dami ng pera, isang kaso lang. Ganon din sa atin. Kahit anong dami ng pera natin, ang daming ganda ng bahay natin. Parang si Job, di ba? Si Job is one classic example. Ang daming mga lupa, bakahan, mga hayupan, mga kapatid, ang na kay Job, pero sa isang iglap lang, kinuha ng Panginoon. May trabaho ka, may employer kang mayaman, may mga anak kang sumusuporta sa'yo, marami kang pera sa bangko, huwag mo ipapagmalaki yan. Dahil hindi natin hawak ang balasa ng buhay. Dahil pag binalasa, hindi natin alam eh. Ngayon, okay tayo, tapos bukas pala, hindi. Si Job, isa sa pinakamayamang lalaki noon, pero sunod-sunod, namatay ito, namatay iyon, tinamaan ng kidlat yun, pati pamilya niya, kinuha ng Lord. Diba? So, walang nakakasigurado. Kaya mga kapatid, mapapansin nyo, okay din naman mag-post sa Facebook, pero alam mo yung post ka ng post. Tapos ang daming nakakakita. Bagang iba kasi nagmo-monetize eh. Hindi ko na naman masisi kasi may kita, Sister Grace. Pag nag-monetize, di ba? Yung si Tita Meta. Mga kapatid, sandali po. Nagmo-monetize sila, mga kapatid. Mga kapatid, narinig niyo po ako? Timila, narinig po ako dyan? Ayan. Dahil itong mga dito kapatid sa bahay, pagka maingay, mahirap magsalita ng maingay. Kaya sa mga preacher, ayaw nila ng may maingay. Dahil pag may maingay, nakakawala ng sinasabi. Okay. Pero, sa isang banda, Sister Jubel, meron ding ganda. Pag hindi, alam mo may maganda rin pag hindi mo alam eh. Natatandaan mo sinabi ng teacher, Sister Grace, ng mga bata pa tayo. Okay lang kayo magkopyahan ha, okay lang mag-cheating, basta wag kayo magpapahuli. May ano pala yon. Meron siyang wisdom. Alam mo yung wisdom, yung hindi mo alam, ang laking ano nun, laking blessing. Yung hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo, hindi mo alam na may masama palang pakay sa iyo yung mga tao. Hindi ka tuloy nag-iisip ng masama. Pero pag alam mo ang lahat ng bagay, Sister Ansara, ang dami mo na iisip na mali. Amen ba? Yung brother-in-law ko, kasi kayo na rin yung maingay dito sa bahay. Mga kapatid, sandali po ha. Kapatid, salamat po. Dito po sa bahay namin mga kapatid, sobrang busy dahil nandito ang lahat ng aking mga in-laws. Galing Canada, galing iba-ibang bansa. Yung brother-in-law ko, sabi niya, alam mo, doon meron akong katrabaho sa bahay.
sa kanilang lugar, sa bahay, sa kanilang lugar. Napakatahimik, hindi nagiinom. Walang bisyo, hindi nagsisigarilyo. Basta bahay, trabaho lang siya. Pero ang bisyo nito, Sister Mary Jane, pag magkakasama na sila sa trabaho, Sister Jubel, nako, ay alam lahat ang buhay ng kapitbahay eh. Tahimik na tao. Yung talagang hindi nagsasalita. Talagang tahimik. Alam mo, iba kasi yung hindi nagsasalita eh. Iba yung tipong ayaw lang makipag-usap. Pero itong tao sinasabi niya, tahimik, as in, talagang mabibili mo ang salita. Pero kapag nagiinuman sila o kaya ay nasa trabaho, naku, daming alam sa buhay ng iba. Halos lahat ang buhay ng kapitbahay. Di ba sa London, sa abroad, kumbaga may community yan eh. Ito, lugar ng mga Pilipino. Naku, alam lahat ang buhay. Ito pang masama, Sister Esther, lalaki. Marites na lalaki. Ano mga kapatid yun? Marites na lalaki, Sister Jubel. Uso na pala ngayon ng mga marites, mga lalaki na. Hindi na babae, nagpalit na ng anyo. Daming alam sa buhay ng iba. Nakakatakot din yan mga kapatid. Kaya, meron ding magandang naidudulot mga kapatid ko ang hindi alam lahat. Alam mo parang meron kang expectant heart. Nag-e-expect ka that something good is going to happen. Panginoon, may gagawin kang mabuting bagay sa amin. And that is the benefit of not knowing it all. Mga kapatid, narinig niyo po ang sinasabi ko o medyo masakit sa tenga. Parang may nag-i-echo. Okay. Para kasi may nag-i-echo. Now, ito naman sa mga papuri. Yung pinupuri ka palagi. Mag-iingat ka sa mga katabi mo dito. Naku po, mga kapatid, na masabi ng hibay sa inyo. Ako'y lagi nagpapaalala niya, kahit sa church sa London, mag-iingat ka, Sister Grace, mga pa-sister-sister. Naku, ang dami ng pa-sister-sister. Naku po, mga kapatid ko, marami nang nagoyo. Marami nang na 1, 2, 3 sa kasi-sister. Naku po, mga kapatid, hindi lahat na nagsisister sa iyo, na pumupuri sa iyo. Alam mo, Grace, ang ganda-ganda mo. Alam mo, Esther, talagang blooming ka. Mag-iingat ka sa papuri ng tao. Amen ba? Lalo na yung mga modern technology ngayon, di ba? Pag naglagay ka ng post mo, na-angulo ka lang. Na ano ka lang sa beach, medyo napa-angulo ka lang, ang dami magla-like. May mga tao, paki-like naman si ganito. Di ba ngayon ang labanan, parami ng likes eh. Hindi na talaga pagandahan, paramihan ng likes. Pag hindi ka nag-like, naku, galit na galit sa iyo. Ba't ka naman ako mag-like? Hindi ko naman yung gusto. Hindi ko maintindihan ng mga palaro, mga pakulo ng mga tao ngayon. Mag-iingat ka sa mga bumupuri sa iyo. Mas maganda pa yung talagang papuri na nanggaling sa ibang tao. Hindi yung papuri na yung pala naman may mga pailalim na tira. Yung pala na may mangungutang si kapatid. Naku po, kung ano pang ginagawa. Mag-iingat kayo dyan mga kapatid. Marami nang naluloko niyan sa church. Kaya si Pastora ayaw niya yung mga paluwagan na yan eh. Yung mga utang-utang, naku mga kapatid. Huwag kayo laging mahirati sa pangungutang. Marami na nagkasira dyan. Ako'y ayaw ko. Kaya sinabi ko nga kay Sister May, alam mo si Pastor at si Bisha. Hindi naman natin minamaliit at imilin ang ibang pastor. Pero may mga pastor akong nakita, Sister Grace, pag mag-holiday yan. At talaga nakita ko personal, ako mismo nakakita. Mag-holiday, mga kapatid, gaganyan lang yan. Mumustra. Ano yung sabihin ng garne? Sabihin, magbigay kayo ng mga pera sa akin at ako'y mag-holiday.
Si Bishop, hindi mo makikita gano'n. Si Pastora, never siyang nangutang sa member. Bagamat hindi naman natin sinasabing tayo laging meron, pero never siyang inabuso. Kahit ako kapatid, kami, ako bilang kapatid ninyo mga kapatid, kahit sa London, magtanong kayo diyan sa London. Kung kayo dyan ay may nakitang kapatid na inutangan namin, nako, ang kapatid, hindi. Hindi ko yung gagawin. Ako'y mangungutang sa aking mga kapatid. Sasabi ako sa aking mga magulang. Pero yung kapatid ko na nasa church, ayaw ko niyan. Mahirap eh. Aalagaan mo ang pagkatao mo. Kahit nasa church yan, na naman nakakilala mo lang, tatawag siya ng tatawag, mabutihan sa iyo. Marami kaming ginawa niyan dyan sa church. Itong taong to ha, alam na namin, tukoy ko na at willing. Sa tagal ba naman natin eh. Abogado pa tayo. Tukoy na natin ang kilos at galaw ng tao. Kaya maganda rin sa tao mga kapatid, ang meron kang discernment. Yung naaaninag mo, ano bang taong ito? Ito bang taong ito, buladas lang o baka naman puro lang salita. Puro lang mambubulaklak na salita ang sinasabi. Yun naman pala may ibang mga pakay itong taong ito sa akin. Ang tawag doon, discernment. Nakikita mo ang espiritong nasa kanya. Kaya minsan, ang ibang membro, tatawagan ko yan, kapatid ha, papatawagin ko mga pastoral staff natin, kapatid, tawagan mo si gano'n. Nakita ko kanina, kausap ni gano'n, ni A si B. Anong sinasabi ni A kay B? Kilala ko si A. Kaya, ang iba, nabibigyan ng timbre. Kaya mag-iingat kayo mga kapatid. Dahil ang paghahanap buhay naman ninyo hindi naman basta ninyo kinita. Pero may mga tao na walang aabangan, kundi kuhanin ang inyong mga pinagpaguran. Wala naman yung tinitingnan pagkatao na wala namang mga hiya-hiya ng mga yan eh. Ba't ka mahiya magsabi ng wala? Kung siya hindi nahihiyang magsabi sa iyong pupuntahan ka ng madaling araw, pupuntahan ka ng hating gabi, makapangutang lang, pangangakuan ka ng kung ano-ano pa. Naku mga kapatid, kahit tayo hindi na magkakapatid, wag mo na akong tawaging brother or sister. Kaya mag-iingat kayo mga kapatid sa mga papuri. Mag-iingat sa mga nagpapadala ng mga 1 kilong santol at abokado. Baka mamaya ang kapalit niyang kapatid ay ang iyong pinaghahanap buhayan. Sa Proverbs 27 verse 3, ito naman yung galit ng mga mangmang. Mangmang na nga. Alam mo yung mangmang, Sister Grace, hindi yung mangmang na walang pinag-aralan. Yung mangmang na sinasabi mga kapatid, yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kamangmangan yun eh. Yung hindi nakakakilala sa Panginoon, isang malaking kamangmangan. Kawikaan 27. Kaya si Bishop, hanga ako sa dalawang yan. Basta yan panaginip ko natin. Basta naginip na ako sa yung mga tipong naginip na ako, ibig sabihin, kailangan ko na kumbaga sa card, kailangan mo na mag-top up, nagdagdag. Wala silang inabusong mga politiko na manghihingi, no? Ang iba nagbabigay sa atin ng mga ganitong ekta-ektaring lupa, magpapadala daw ng ganitong mga sako-sakong mga simento at magpapagawa ng church. Sabi ni Bishop, Governor, kayo ipapanalangin ko na lang. Pero itong church namin ay hindi ko kagaya ng ibang church na nagbebenta ng boto. Talagang tayo? From scratch. Wala tayong magic sarap. Alam mo sabihin ko, Sister Esther, no? Yung may magic sarap pag nagluto ng sinigang, lasang sinigang, lasang sampalok, pero wala naman sampalok. Yung pala, magic sampalok lang. Nagluto ng adobo, wala naman toyo, magic sarap lang na adobo flavor mix. Ayaw ni Bishop ng ganun. Si Pastora ayaw ng ganun. Okay.
Kaya yung galit, lalo na namang mangmang, nakakatakot yan. Amen. At saka huwag na kayo lagi nagagalit. Maikli ang buhay, Sister Esther. Kayo mag-asawa, dadalwa-dalwa na kayo. Oh. Nandiyan kayo sa bahay, mag-aaway pa kayo. Ano pang, sino pa, saan pa kayo pupunta? Ako'y pagka ganoon, pagka yung may mag-asawa, Pastor, ako pa ganito, nag-aaway po kami. Dadalwa-dalwa na kayo, nag-aaway. Ano ba pinag-aawayan pa ninyo? Bakit ba kayo nag-aaway? Ano ba? Tingnan mo na lang yung ganong logic. Alam mo ang tao pag tumatanda, may mga taong ganon, nantatanda na. 60 na, 65 na, 70 na. Naku po, nagseselos pa. 75. Nagseselos pa kayo. Bakit? Nag-celebrate na kayo ng golden anniversary. Bakit? Ano ba pinagsaselosan ninyo? Diyos ko po. Halos kalahating dekada na kayong ikinasal, ngingim, siselos-selos pa kayo. Kaya pagkukutugin ko kayo diyan. Pag ang tao tumatanda, kaya alam mo, may sinulat ako at Sister Esther, ang taong tumatanda ay dapat may pinagkatandaan. At hayaan mo igalang ka ng tao dahil lang sa edad mo. Hayaan mo igalang ka ng tao dahil sa mga gabay, sa turo, aral na nakukuha nila sa'yo. Hindi yung iginagalang ka lang dahil may edad ka. Proverbs 27 verse 4. Ang galit ng mabagsik at ang puot ay mabangis. Ngunit ang pagsiselos ay may ibayong lupit. Yan. Hirap yung laging nagsiselos. At kayo naman, huwag na kayong magpaselos. Alam mo namang ayaw ng asawa mong ikaw ay nalilate. Alam mo namang ayaw ng asawa mong ikaw ay nakikipagmabutihan, nagbibigay ng number mo sa iba. Eh, ingatan mo rin ang sarili mo. Nagagalit ka sa asawa mong ayaw magselos, ikaw naman yung palaging pabebe. May mga taong ganun, pabebe. Alam mo yung nakukuha mo, Sister Grace, ang sinasabi ko. Dapat pareho kayong nag-iingat. Pareho yung iniingatan ng inyong relasyon, ng inyong pagsasama. Alam mo yung inggit, kaya sabi rito yung selos na yan, or inggit, sa English yung envy It was the envy that motivated the religious leaders to arrange the death of Jesus. Basahin natin sa Mateo. Total mga kapatid, ito yung ating pag-aaral. Mateo 27 verse 18. Mateo 27:18. Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila, kaya nila isinakdal si Jesus. So talagang walang kasalanan si Jesus. Itong si Pilato, pahugas-hugas pa ng kamay kuno, pero alam naman niya na naiinggit lamang itong mga Pariseyo kay Jesus, yung mga Saduseyo. Kaya mag-iingat kayo sa mga naiinggit. Dahil gagawa yan ng sobrang higit sa iyong maiisip. Kayang gumawa yan ng malalaking problema at mga puot, mga paninira na talaga namang halos. Sabi nga sa Batangas, kahit hayop ay hindi makain. Mag-iingat. Psalms 27 verse 5 o Proverbs 27 verse 5, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Kasi si Pastora, pag na-review ko yan, harap-harapan. Una, para hindi pa marisa ng iba. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ang sabi ni Pastora ay kapatid, sister, ang ilalagay mo din langis ha. Ari langis. Parang ating mga dahon, pag dumating ang ating mga pastor, ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar, ay makintab-kintab ang ating dahon, mga halaman. Ang ilalagay mo din langis. Pinagkaulit-ulit pang langis.
ay pagpasok niya Sister Grace sa church ay namamaho at nilalangaw, ay makikintab nga naman ang dahon. Abay ang katwiran ng ating kapatid Pastora, ay mas makintabudi yan ang itlog. Ay di ang inalahid Sister Esther ay itlog. Ay ngayon, yung itlog ngayon ay namaho, ay di hinahabol ng mga langaw. Ay di todo review si Pastora ng binding and loosing. Yun naman pala, wala naman palang demonyo. At itlog na nabulok ang nasa church. Oh. Kaya nare-review para hindi pamarisan. Mas maganda na yun. Lalo na kapatid mo sa pananampalataya, mas maganda kapatid, alam mo mali yung ginagawa mo. Alam mo kapatid, parang nawawala ka na. Alam mo kapatid, parang hindi yan ang gusto ng Lord. Oh. Mas maganda na yun. Mas maganda nang sinasabi mo ng diretsahan. Pagamat sa ibang mga pagkakataon at mga sitwasyon, pwedeng may mga pagkakataon at pwedeng kayong dalawa lang. Pero ang itinuturo ng Panginoon, open rebuke, yung harapang paninita. Kaysa naman kunwaring mahal mo siya, pero nakatago. Nagmamahal ka, hindi ka naman nagsasalita. Aba, ay mas maganda pa yung sinisita ako. Mas maganda pa yung, mas gusto ko pa yung kaibigan ko na nagsasabi sa akin ng totoo. Yan ang 27 verse 6. A mark of a true friend is that they are willing to wound us with loving correction. Yan ang mga totoong kaibigan. Friend, BFF, best, masasaktan ka rito ha. Pasensya ka na. Pero sasabihin ko sa'yo totoo. Masakit ang totoo. Sister Esther, ba't sabi nga ng Biblia, truth hurts, but it will set you free. Huwag tayong mabuhay dun sa mga sweet, sugar-coated lies na ganito naman pala ang nangyari, pero alam mo sa Pilipinas, di ba, may sasabihin, dadaan pa ng, hindi na lang dumiretso, hindi na lang tumbukin yung sinasabi, marami pang paligoy-ligoy. Mas maganda raw yung mga kaibigan na nagmamahal at in-express nila openly. Kaysa sa mga kaibigan nagmamahal ko no, pero hindi nagsasalita, alam na masasaktan. At may mga kaibigan pang tinotolerate yung mali. May mga pamilyang tinotolerate yung mali. No? Huwag kayong makipagkai sa mga kapatid sa pagkukubli, sa pagtatago ng mga bagay na hindi maganda. Proverbs 27:7, ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Abay, ang tao nga na may paggutom mapapansin mo, pag ikaw ay nasa handaan, ang sarap ng handa, bakit? Ay libre Masarap talaga pag libre, yung wala kang binabayaran. Subukan mo ikaw lahat ng bumili ng Ricardo niyan. Iba ang lasa nung ikaw ang bumili lahat. Kasi lahat talaga namnam mo Yun daw taong busog. Ang sabi, tatanggi kahit sa pulot-pukyutan. Kaya yung mga taong nasa DPWH na mga manunuba, alam mong iba daw, sabi ng mga senador, nabili ng kondo para doon ipasok ang pera, walang bangko. Ang isang kondo sa Makati, Sister Esther, hindi mo na itatanong, si Pastor doon ay nagbenta ng kondo, sa Makati, Ayala, benta ko dati niya, mga 15-20 years ago. Ang normal average ng kondo sa Maynila, sa Makati, Quezon City, naglalaro yan ng mga 20 to 25 square meters. Malaki yun. Ang ceiling niyan, siguro 5 meters. Ang 1 bilyong piso, by the 1,000 pesos per piece,
kaya niyang punuin ng pera yung ganong kalaking kondo. For 1 billion ha. Eh kung ang kinurakot niyan ilang bilyon, di ilang kondong meron yan. Kaya yung mga taong gutom, sabi rito, kahit daw ang palaya nagiging matamis. Kaya mahirap din yung taong biglang yaman, yung walang dinaan ng, walang dinaan ng hirap, hindi nakaranas ng hirap. Bakit? Masiba eh. Kaya na sinasabi ng Panginoon dito. Dahil pag ang tao ay busog, kahit materially or physically, kita mo ngayon ng mga bata, Timilen, ang mga bata ngayon, halos wala ka nang maibigay. Halos wala ka na. Kaya ngayon ng mga Pasko, wala na. Wala ka nang halos may papasko eh. Ang mga ama na lang siguro, mga taga-Lungos, mga taga-Balok-Balok City, mga taga-Gulo, dyan na lang ang nababa ngayon. Pero ngayong Pasko at Emergen, magpapapasko ka ng 100 piso, 200, hindi na masyadong pinapansin. Bakit? Mga bata lahat meron na eh. Di ba? Naalala mo nung unang panahon at Mary Jane, pag may pupunta lang ng Maynila, magpupunta lang ng abroad, lahat tayo naarkila ng jeep. Natatanda mo, Sister Esther, pagka may pupunta ng abroad, naarkila ng jeep, nagluluto ng 2 tulyasing adobo, 1 tulyasing kanin. Kasaya-saya natin noon. Saan tayo kakain? Walang restaurant. Doon tayo nakain sa tabi ng tulay. Ng Tamayo. Sarap ng kaldo. Sarap ng adobong oriya. Kaganda ng ibon doon. Kaganda ng garne. Pag nakarating ka ng Maynila, kala mo yung lalaking mga bahay. Tuwa-tuwa ka na. Dahil tayo noong gutom. Alam mo yung gutom sa buhay? Yung gutom sa lahat ng bagay. Ngayon, may darating, wala na naghahatid, mag-isa ka. Sumakay ka ng bus, mag-arkila ka ng sarili mo. Amang-ama na ngayon maghahatid ng ganoon. Kaya maswerte rin tayo nung una. Naranasan natin yung ganong buhay. Di ba, Mary Jane? Pag may mag-a-abroad, bibili pa yan ng yung mga nababa sa aeroplano. Alam mo yung picture na nababa, yung mga nagsiselfie na mga... Di ba? Nagbo-voice tape. Tayo. Yung tape, Ate Mary Jane, natandaan mo ba yung ating voice tape? Nako, Daddy, ang aming size po ng paa namin ay size 4. Kumusta na po kayo diyan? Inuulit-ulit ang pinapadala natin noon yung mga ganon. Susulat pa si Pastora sa mga yellow paper. Nako po, habang-haba. Habang-haba. Kung ano sasabihin? Bil mo ko niyan, bil mo ko nito. Diba? Dahil noon, gutom tayo. Pag nakatikim tayo ng, Sister Grace, alam mo ba noon, pag ang mami ko ay Pastora, nagluluto niya ng spam, nako, ang bango ng mantika. Kahit mantika, lalagyan ko ng toyo, ang sarap. Parang, di ba? Sister Esther, Sister Jubel, doon lang tayo nakakapangay ng mansanas kapag Pasko, yung nakalagay pang mansanas sa bunga nga ng baboy, kukuhanin mo pa, doon ka lang, ay ibang-iba ang lasa ng mansanas noon, talaga naman damdam mo, apple. Ngayon, hindi ang apple ay pangkaraniwan na, hindi mo na nga, nabubulok na nga, dahil hindi mo na sa gusto, na, kaya ang tao maganda minsan gutom sa buhay. Naranasan natin yun. Gusto ko ng buhay natin, Yung mga larong pakimkim, yung pag mga walang, Ate Mary Jane, pag walang mga ilaw, pila kayo dyan, tatlo. Magpapakimkim ako, kukuha kami ng batong maliliit. Ayun na, pakimkim. Nasaan ang bato? Nandoon! Naku, wala! Yeah! Talo kayo! 1-0! Diba? Ang sarap ng buhay nung unang panahon, mga kapatid ko. Yung mga Gen Z, hindi nyo alam ang nangyari noon. Wala kayo. Ngayon, puro mga iPad, hindi mo na makutap-tapan ng mga bata. Wala ka nang makakausap. Magkakasama sa bahay, naku, sigawan pa eh. Kasi lagi naman nakakulong sa kwarto. Kaya sinasabi ng Biblia, mas maganda na noon dahil satisfied tayo. Dahil physically, materially, bagamat kulang tayo pero ang saya. Pinagpapawisan ng mga bata.
Pinagpapawisan tayo noon. Pag tumila akong manok, pag sumipol, sumitsit, sumipol lang ang tatay mo, narinig mo na, naku po. Pag hindi ka dumating, nako, may kasunod na garute. Diba? Kaya ganun daw ang sabi, ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot pukyutan. Ang taong busog na sa pangaral, ang taong busog na sa material, hindi na masyadong magyahanap pa yan. Parang yung bata, yung prodigal son. Yung prodigal son, sagana sa bahay nila, hindi niya alam ang buhay eh. Hindi niya kinailangang magmakaawa hanggang sa maranasan niya na pati pagkain ng baboy ay kinakain na niya. Doon niya nalaman na, ay, marami pala akong kulang. Samantalang nandun ako sa daddy ko, lahat ng mga matatabang guya kinakain ko. Pero ngayon, yung pagkain ng mga baboy, gusto ko na rin kainin. Ganon din tayo mga kapatid. Kailangan nating punuin ang ating mga puso ng pag-ibig ng Diyos at ng katotohanan para mawalan ka ng gana sa mundo. Alam mo, pagbabad ka sa panalangin, yung umaga pa lang babad ka na kagad, talagang may devotion ka na, babad ka na. Hindi mo muna chine-check, Sister Jubel, yung iyong phone, nananalangin ka muna, spend at least 10-15 minutes devotion and prayer. Mapapansin mo, magkakaroon ka ngayon ng pagkamuhi. Hindi ka na masyadong matakaw sa sanlibutan. Bakit? Busog ka na sa salita ng Diyos eh. Amen mga kapatid. Wala nang ngayon, parang wala nang glow, wala nang charm yung mga makasanlibutan dahil busog ka na sa salita at katotohanan ng Diyos. Proverbs 27 verse 8, ang taong lumaya sa kanyang tahanan tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. There's no place like home. Sister Esther. Ang kapatid, ako naman ay magsasakwento sa inyo ha, okay, magagalit. At ito naman ay atin lang. Alam nyo dyan sa Bicol, kami dyan ay may, yung itaas ng hotel, Timilin. Hindi ko alam kung nakarating ka doon, Timilin, sa penthouse na, hindi ka nakarating doon na Timilin. Doon sa itaas ng hotel natin, kapatid, sa Naga, yung itaas noon, Sister Jibel, ginawa ko siyang bahay namin. Maganda. Maayos. Malaki. Pero kahit umuwi kami dyan, Sister May, sabi niya, be, punta tayo dun sa bahay namin. Iba pa rin eh. Alam mo yun, iba pa rin Ate Mary Jane yung doon ka lumaki. Kahit sabi may bahay ka sa ibang lugar, o nakabili ka ng bahay sa ibang barangay, pero iba pa rin ang buhay doon kung saan ka lumaki. Hahanap-hanapin mo yan. There is no place like home. Ganon din tayo sa ating church, mga kapatid. May mga tao ngayon, palipat-lipat ng church. Parang lumilipad na sa alapaap. Sa umaga ay katoliko. Sa tanghali ay iglesia. Sa hapon ay born again. Di kayo lumilipad na. Di kayo, pag napunta Sister Jubel sa church, may pakpak na. Ay sa dami ng pinuntahan abay wala naman siyang sariling church. Parang lagi may bakwit, laging wala bagang sariling tahanan. Parang yung tinatawag nilang NPA, no permanent address. Mahirap yun. Dapat meron kang, alam mo yung sabi nga ng GMA, where you belong. This is where you belong. Di ba GMA? Dito ka. Dito tayo. May kanya-kanya kasi ang church. Pag naramdaman mo, hindi ka bagay sa church na yun, umalis ka dyan, hindi ka dyan eh. May kanya-kanya kasi tayong tribo.
Ano ba tribo mo? Doon ka sa tribo mo. Gusto ka nila at mahal ka nila. Pero pag nandito ka na sa Maranatha, huwag kang tingin ng tingin din sa iba. May mga tao namang nakakuha na ng... May mga taong gano'n, Sister Jubel, may pagkain na din eh. Nakatingin pa sa plato ng iba. Kaya tuloy hindi na masaya doon sa kinakain niya. Sister Grace, naunawa mo kasi sinasabi ko. Pag ikaw ay kumuha ng pagkain mo, yan ang tingnan mo. Huwag ka nang tingin ng tingin sa, ano kayang kinakain ni sister? Ano kayang kinakain ni brother? May parang kasarap ng bibingka na iyon. Parang kasarap ng, masarap yata ang kare-karing iyon. Ba't ako'y wala? Ako hindi nakapangain ng lechon eh. Talaga naman, sino kaya nagdala ng lechon eh? Kalaki-laki ng lechon yun, hindi ako nakapangain. Eh samantalang punong-puno naman ang pinggan mo ng ibang putahing masasarap din, yan na ang kainin mo. Ganon din ang mga palipat-lipat ng iba't ibang mga churches. Kailangan nating ingatan ang ating tahanan, mga kapatid. Aalagaan ninyo ang inyong tahanan, yung inyong permanent address. Dahil diyan ka itinalaga ng Panginoon. At kung saan ka itinalaga ng Panginoon, diyan ka lumago. Bloom where you are planted. Diyan ka itinalaga ng Panginoon eh. Sa Maranatha ka iniwanan ng Panginoon. Tapos makita kita ng Panginoon, nandun ka sa iglesia ni Batman. Ay papaano? Wala kang sariling ID? Amen baga? Alam mo, bubiro ko palagi, Sister Grace, sa ating mga taga-London. Pagdating natin ng langit, alam mo, kakausapin ko talaga ang Panginoong Jesus. Panginoon, pwede ka makapagpagawa ng Maranatha Street din eh. Kami lahat ng taga-Maranatha din na lang. Para pagka nagkaipon-ipon digay, lahat tayo ay magkakasama. Baka nakalimot ang kaunting toyo, kumbaga, kung tayo kakain pa doon, di natin alam. Kasi kung may eternal body na tayo, na talagang spiritualized body na tayo, baka hindi na natin kailangan kumain kasi habang buhay tayo nagpupuri sa Panginoon. Pero magandang buhay natin. Naisip mo ba, Sister Grace, ang ating buhay kapag tayo ay nasa langit na? It's gonna be an eternal praising, worshiping, laughing, rejoicing. It's a life with it in eternity habang buhay. Kaya ako mga kapatid, talagang dito na ako. Now, at kayo mga kapatid, kung kayo ay may mga bahay, kayo ay magpapagawa, magpaayos. Huwag niyong hayaang may masira sa inyong bahay. Amen ba? Hindi porket hindi ka na nauwi, wala ka nang pakialam. Bakit diyan ka tinalaga ng Panginoon? Yan ay iyong pagmamalasakitan. Ganon din sa ating mga kapatid na nasa London. Bagmat marami tayo na nasa London dito. Kayo mga kapatid ay aalagaan natin ang ating church. Pag nakita ninyong may dumi na, may kalat na, pulutin na ninyo. Doon nakikita ng banal na espiritu ang inyong pag-ibig sa ating iglesia. Yun lang yung sinasabi ko, Timilen. Marami nagsasabing, I love you, Lord, and I lift my voice. Mahal mo ang Lord. Pero para sa akin ito akin to hindi to biblical. Pero para sa akin na Timilen, ang pagmamahal mo sa Lord, makikita yan sa pagmamahal mo sa church. Ano ang basis ko, Timilen? Malakay 3:10. Sabi ng Panginoon, bring the tithes into my house. My house. So that there may be food in my house. Para sa bahay ko may pagkain. Kasi pag hindi kayo nagdala ng ikapo at ang mga handog ninyo, walang pagkain sa bahay ko. Anong kakainin ng mga tao? Ang Panginoon mahilig magpakain eh. Ang Diyos talagang giver. Nagpapakain, gusto niya laging sobra. Kaya nga sa tinawag na El Shaddai the God of more than enough. Tinawag siyang Adonai, El Elyon, tinawag siyang Yeshua, tinawag siyang Yahweh, tinawag siyang Jehovah. And when he was being asked by Moses, who are you? What name shall I tell the Israelites? God said, I am who I am. Kung ano ang gusto ninyong maging ako, magiging ako yon. Kaya napakaraming katangian ng Panginoon. Kaya kayo mga kapatid, ang pagmamahal natin sa church,
Yung pagmamahal mo sa ating mga kapatid sa church. Pagmamahal mo yan sa Diyos. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos pero galit ka sa kapatid. Namumuhay ka sa iyong kapatid. Ang tagal-tagal ng issue pa hanggang ngayon. Hindi ka pa matured. May mga bagay pang dapat linisin sa iyo ang Panginoon. Oh. Amen ba mga kapatid ko? Yan na, nakikita ng Panginoon yan eh. Mahal mo ang Lord, hindi ka nagsisimba. Ayaw mong pumunta sa church. Bakit? Pero mahal mo ang Lord Therefore, sabi ng New Testament, sinungaling ka. Kasi sinasabi mong mahal mo ang Panginoon pero hindi ka umiibig sa kapwa, hindi ka umiibig sa kapatid. Therefore, hindi mo kayang ibigin ang Diyos na hindi mo nakikita dahil yung kapatid mong iyong nakikita ay hindi mo naman iniibig. Isang malaking kasinungalingan yan, mga kapatid. 27 verse 9. Kuya Unat, konti na lang. Alam ko mahaba-haba ito. Pero 27 verse 9. Ang langis at pabango ay pampasigla ng pakiramdam. Yan. Kaya kayo, mga kapatid, kahit kayo nasa bahay, magpapabango kayo. Mga kapatid, hindi, may mga taon man dula nagpapabango sa labas Pero doon sa bahay, Diyos ko po, talaga naman. Pag lumalabas ng bahay, Sister Inda, talaga namang shining brightly. Ang mga ngipin, talaga namang nagpuputian, talaga namang ang pangmais. Ako po. Pero pag nasa bahay, at ang kasama ay asawa lamang at ang mga anak, ang pustiso ay nasa baso. Muntik mo nang mainom. Pag nasa bahay, hindi na nagpapabango, hindi na naliligo. Wala naman daw makakakita. Abay mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, kung kayo may mga asawa, ang unang audience mo, ang ministry mo ay ang iyong asawa. Doon ka magpaganda. Mga kapatid? Yan ang iyong pagpagandahan. Hindi yung nag-iintay ka palagi ng lalabas. Abay, ano kang gagawin mo? Ano kang mahihita mo din ng ibang tao ay nagagandahan sa iyo? Ano ka ga? Sino ka baga? Kabagay si Sharon Cuneta at kailangan hangaan ng iba. Your first ministry should be your family. Magpabango, mag-toothbrush, maligo, gumamit ng Rexona. Kung wala naman, ay kahit tawas. Pwede na rin. Di ba? Kasi sabi, Sister Grace, ang langis at pabango ay pampasigla ng pakiramdam. Amen ba? At ang inyong mga toilet, lalagyan mo ng air freshener. Para pagka may dumumi, may nag-toilet, may pampabango, magandang bahay ay mabango. Alam mo, ang Diyos nabubuhay dyan sa mababango. Kaya ginawa ng Panginoon yung mga flowers. Mapasin mo, may sarili siyang fragrance. Ang langis. Bakit ang mga coconut oil may bango? Mapapansin mo, mahilig ang Diyos sa mabango. Mahilig ang Diyos sa maganda. Mahilig ang Diyos sa maliwanag. Amen ba mga kapatid? Kaya magpapabango kayo. Ngunit, ang kabalisahan ay pangpahina ng kalooban. Yan. Pag tayo balisan, ako nakakahina talaga ng kalooban. Ano pa ang sabi? Verse 9. Let's go to verse 10. Huwag mong pabayaan, do not forsake your own friend or your father's friend. Do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor nearby than a brother far away. Lalo na sa ating edad ngayon, Ate Mary Jane, tayo matatanda na. Ngayon pa, Ate Milen, mag-ipon-ipon ka na ng iyong mga kaamigo at amiga. Sister Jubel, huwag kang magtanggal, Sister Esther, Sister Grace. Huwag kayong magtatanggal, mag-a-unfriend na mag-a-unfriend. Kailangan mo ng kaibigan pagtanda mo. Saan ka gagagala? Di ka kaganda nung, nako, friend, nandini ako sa
Hindi na ako sa bandang Palawan, ikaw ay pwede kang mamasyal din eh. Naku, meron ako kaibigan sa Cagayan de Oro. Naku, may kaibigan ako sa ganung lugar, sa Nueva Ecija. May kaibigan ako sa Batangas. May kaibigan ako sa Bicol. May kaibigan ako sa Maynila. Maganda ang maraming kaibigan. Hindi yung lahat ikaw ay kababag ng iyong mga kapitbahay. Oh, kahapon ako nasa korte, Ate Milen. Naku po, yung aking kliyente, lahat ng kapitbahay, siya nasa plot 1, nasa apartment 1, apartment 1, 2, 3, 4, 5, up to apartment 50, ikalaban eh. Kababag. Mahirap yung ikaw. Mga kapatid, pasensya na sa mga taga Visayas at Mindanao. Mga kapatid, ang babag ho sa amin ay kaaway. Yung lagi ka may kalaban. Mga kapatid, kayo gagawa ng paraan na kayo ay magustuhan ng inyong mga kapitbahay. Hindi ko man sinasabing kayo magpaalipin, kayo ay magpaape, no? Pero may paraan kasi yan eh. Diba? Bumati-bati, good morning to you. How are you today? Oh. Nasa apartment 1 ka. Sister Esther, kayo ba may apartment ba kayo diyan? Ano ba yung number nyo dyan? Sister Esther? May mga apartment kayo dyan? Sister Jubel? May mga apartment kayo dyan? Apartment na, may number na. Oh, nakita mo umaga. Mga Pransi pa man din, pag umaga, mga magagandang araw, you know. Mga alas 7, 6 o'clock, good morning. Bonsoir. Ça va? Oh, di ba? Oh, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Di ba? Oh, babati ka na magandang araw. Di, yung kahit mga ganyan, papabati-bati ka muna, pag-greet-greet ka muna. Bakit? Sa panahon ng kailangan, nasunog, nalak ang pinto mo, nagkaroon ng problema sa flat mo, sa apartment mo, sino tatawagan mo? Yung kapatid mong nasa Orense? Sister Esther? Yung magulang mo nasa Anilao? Sino tatawagan mo? Hindi mo naman pwedeng tawagan ng iyong mga kapatid sa Sinisian, sa Balok-Balok, ay nasa France ka. Oh. Kaya sabi nila, walang kwenta na pumunta ka sa bahay ng kapatid mo sa panahon ng kalamidad. Dahil may mga kapatid nga tayo, malayo naman sa ating posisyon. Malayo sa ating sitwasyon. Kaya mas maganda, better is a neighbor nearby than a brother far away. Kaya ako, nung lumipat kami ng bahay dito, kahit hindi ko man kilala, hi, good morning. My name is Don. I'm your next door neighbor. Oh. Pag nakalimot ka ng susi, hindi ka kilala, paano na? Buti sana kung lagi mong dala ang susi. Pag ikaw pa man din si huling kalimot, hindi mo na aalala, wala kang kaya, di ba? Kaya, magiging mabuting kapitbahay. Alam mo, nung unang panahon, Sister Grace, hindi ko alam kung nabutan mo ito, nung unang panahon, di ba? Ate Mary Jane, pag nagluluto ko ng isang balatong, isang kaserolang balatong, naku, naghahatid pa tayo, dalhin mo nga ari doon sa iyong ninang, dalhin mo nga doon sa atin ate, dalhin mo sa Inay Pilar, aray, gusto noon. Oh, nagpapaluto pa tayo ng mga, nagpapahatiran pa ng mga isang mangkok, na mga, naku, wag mong huhugasan, at pag hinugasan baka hindi na makaulit. Naku po, ayaw ko ng ganong kasabihan. Ang gusto ko baga, Ate Mary Jane, pagka ikaw ibinigyan hugas-hugasin naman, at nakakahiya naman Bigyan na ibabalik mo, nagkakandigigata pa diyan ang palaya at ang mga balatong talaga namang. Pero nung unang panahon ay napakababait ng kapitbahay. Walang nagugutom. Ngayon, kahit sa Pilipinas, ang kapitbahay mo, hindi mo na, marami na ngayong kapitbahay, sa bagay marami na mga bago. Hindi mo na kilala ang mga tao. Magpunta ka ngayon, Ate Mary, sa Lemery. Marami ka nang hindi kilalang tao. Ang tagal mo, ikaw ito tumanda doon, Ate Milen. Hindi mo na kilala ang tao. Sa dami. Minsan lang may makakakita ka ng isa, dalawang kakilala. Pero most of the time, hindi na. Magpunta ka ng SM. Gumala ka doon. Tingnan ko lang kung araw-araw makakakita ng kakilala sa dami ng hindi. Ano ang sabi dito mga kapatid? A well and long tried friend is invaluable. Kapag kayo ay nakakita ng mabubuting kaibigan, pahalagahan nyo yan. Kaysa daming-dami mong kaibigan na wala naman, puro mga pabigat at mga toxic.
Ganon din yung naging kaibigan ng pamilya. Huwag mong kalimutan yan. Huwag pabayaan. Natandaan mo si David at saka si Jonathan. Yan. Si David at si Jonathan, mga kapatid, ay naging si Jonathan ay anak ni Haring Saul. Hanapin ko lang yung nung namatay naging di ba alam natin na hinahunting, gustong patay ni Haring Saul si David. Pero nung hinahanap ni Haring Saul si David, para patay dahil nakikita ni Saul, nagsiselos na si Saul eh. Kaya yung selos na yan, ako mga kapatid, mag-iingat ka dyan. Bahagi ng ating turo yan. Gusto niyang patayin si David. Pero si Saul, meron siyang anak na si Jonathan, naging mag-best friend sila ni David. Sinasabi ni Jonathan kay David, si Dad, papatayin ka niya, magtago ka, darating siya dyan ng ganitong oras. Naging magkaibigan sila. Alam mo nung namatay si Jonathan, lumuha si David. Dumaan ng maraming panahon, naging hari si David, sister Esther. Lumabas sa census record. Akala nila wala nang sumunod na lahi kay Saul, tapos si Jonathan. Yun pala, si Jonathan, nagkaroon pa siya ng mga kapatid. Nag-iisa na lang. Ang pangalan niya ay si Mephibosheth. Si Mephibosheth ay anak ni Jonathan. At si Mephibosheth ay isang pilay, isang lumpo. Natagpuan niya si Mephibosheth ay natagpuan niya sa isang lugar na ito ay naging parang Smoky Mountain. Takot na takot si Mephibosheth. Dahil akala niya si David ay galit sa kanya. Nung makita siya ni David, sabi niya, ikaw ba si Mephibosheth? Yeah, ako po. Paano ka nabuhay? Ganito po nangyari sa akin. Napabayaan po ako ng aking manani, naibagsak po ako. Kaya po ito, pilay po ako, mahal na hari. Mahal na hari, huwag niyo po akong papatayin. Pilay na po ako. Gusto ko pa pong mabuhay. Sabi ni David, no. Alam mo ginawa niya, Timilen? Ipinakuha niya si Mephibosheth. Ipinahanap niya si Mephibosheth. Dalhin niyo rito sa aking palasyo ang anak ni Jonathan na aking best friend. Iniharap kay Haring David, nakita. Ito na po. Akala ni Mephibosheth papatayin siya, no? Mephibosheth, your dad and your grandfather, they were good to me. They were my best friends. And in exchange of their goodness, I will do good to you. From now on, you will no longer go back to Smoky Mountain. Kasi nung panahon yung may Smoky Mountain sila, hindi ka na babalik sa basurahan. Simula ngayon, even though ikaw ay pilay, ikaw ay lumpo, dito ka maninirahan, kakain ka sa aking table, sabay tayong kakain, ituturing kitang aking sariling anak. Bakit? Pinahalagahan ni David ang pakikipagkaibigan. Ang pakikipagkaibigan niya kay Jonathan at kay Haring Saul. Ganon din kayo mga kapatid. Ingatan ninyo ang mabubuting pakikipagkaibigan, ang pakikipagkapwa-tao. Dahil sa ginagawa nyo yan, Diyos ang magbabalik ng mga mabubuting bagay sa inyo. Mga kapatid, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Napakahaba pa nitong Psalms, Proverbs 27, but because mga kapatid, ayoko kayo maboard kay Pastor Don. It's already 59 minutes and 28 seconds. So I have to call it a day. Mga kapatid, God bless you. At ang ating ating mga kapatid, ang ating sandali lang po, ang ating pinaka summary ng ating topic mga kapatid is this. In Proverbs 27, itong sinasabi mga kapatid that Proverbs 27 verse 17,
iron sharpens iron. So one person sharpens another. Ibig sabihin, tayo-tayo ang magpapalakas sa isa't isa. Tayo-tayo ang magtutulungan. Tayo-tayo. Kaya natutuwa ako nung sinabi ni Timilen kay Sister Grace na hindi ko alam kung tama ako ang aking pagkaintindi. Ituring mo akong kapatid mo dito. Kaya alam mo kapatid, yung si Ate Milen, yung si Ate Mary Jane, mga kapatid. Yan ay subok ng mga lingkod ng Diyos. Hindi kayo iiwanan yan. Sister Esther, Sister Jubel, Sister Grace. At nandito ka mga kapatid, nandito kami. Pag may kailangan kayo, kahit pumunta ako dyan, madali lang bumili ng ticket din ni Sister Grace. 2 oras, 3 oras, pwede tayong pumunta diyan. Ang sino mang aapi sa inyo, re-rest baka natin. Amen mga kapatid. Yan ang maganda na tayo may pagkakapatiran. Pumunta kayo dito sa amin, pumunta kami dyan. Kaya lang nagpunta ako dyan mga kapatid, hindi ko na kayo naginambala. Yan naman ang isa sa akin. Ayaw ko rin maging pabigat sa aking mga kapatid na nagtatrabaho, naghahanap buhay. Ako mga kapatid, ay kung kilala ninyo ako ay tinuruan ni Pastor ng hindi maging burden sa iba. Pero gusto ko kayong makita. Amen mga kapatid, basta tayong ating pagkakapatiran. Nandito ko sa London, kilala nila dyan ako mga kapatid. Kahit mga kapatid, marami tayong pwede pag-usapan. Pero dito natin papapagtibay ng ating pagiging magkakapatid. Kaya sabi mga kapatid dito, iron sharpens iron. Ibig sabihin, ang tayo ay hindi ginawa para mabuhay ng mag-isa. Kailangan natin ng ating mga kapatid. Amen. Sister Henya, kumusta po kayo dyan? Nandito po ang inyong mga dalawang chikiting. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid. God bless you. I love you with the love of the Lord. Back to you, Sister Milen.